Okay. Dito ako ngayon sa Golden Haven sa Norsagaray, Bulacan. Napasyalan ko muna si tatay at magtitirik ako ng kandila. Kasi ito rin yung way papunta ng pupuntahan natin eh. Tahimik ng sementeryo, no? Dito si tatay. Pinalinis namin yan eh. Ayun, no? Okay. Tay, good morning. Okay. Yung tatay ko, Reynaldo G. Orense. Pinanganak ng December 19, 1952 at pumanaw siya ng December 7, 2023. Okay. Titirik tayo ng kandila kay tatay. Mahangin. Sigurado mamamatay itong kandila natin. Mahangin masyado. Alam mong mamamatay lang tong kandila. Alam nyo ba? Yung mga panahon na sobrang bigat, dito ako lagi nagpupunta kay tatay sa cemetery. Dito ako tumatambay palagi. Kilala na nga ako ng guard dito. Dito tayo. Pwede mo na ako pandesal. Thank you, Don. Almusal natin, Don. Di pa ako nag-aalmusal eh. Welcome back sa panibagong episode ng ating camping experience. At syempre, kasama pa rin natin si Linog. Ang kauna-unahan sa Pilipinas na Mitsubishi L300 Versa van na ginawang camper van. Sa gitna ng katahimikan ng kabundukan ng Norsagaray, may isang tulay na hindi lang nagdurugtong ng dalawang pangpang, kundi nag-uugnay sa tao at kalikasan. Ito ang Bitbit Bridge. Okay, nandito na tayo sa Bitbit Bridge. Ayan, no? Marami nagsiswimming ngayon. Ayan, may nakita ako mga grupo kanina. Ayan, mga nakamotor doon. Swimming sila. Ganda ng tubig ngayon, no? Kahit na medyo masama ang panahon. Diyan tayo lagi pumapwesto eh. Diyan tayo pupwesto ulit. Doon tayo maglatayo ng ating setup. Good morning sa inyo, mga kadengalista. At welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Welcome back sa panibagong episodes ng ating camping van na si Linog. Ganda ng tubig, oh. Nakakalula. Alright. Welcome dito sa Barangay San Lorenzo. Dito yan sa Norsagaray, Bulacan. Okay, tinanggal ko na yung aking seatbelt at nasasakal ako. Dito na ako sa Bitbit Bridge. At dalawa nga ang option dito kung saan kayo dadaan. Pwedeng dun sa unahan, pagbaba nyo ng tulay ay kakaliwa kayo or dadiretso pa kayo at kakanan. Dalawa option dito. So doon tayo sa una, pagbaba ng tulay. Tapos kakaliwa tayo doon. Hindi, ano lang ako, dator lang ako. Salamat. Dami tao. Kahit na weekdays ay maraming tao pa rin dito sa ano, no? Nakakatawa. Ay.
Ganda ng tubig. Ang sarap maligo. Ay, wala akong dalang ano. Wala akong dalang tawag nito, towel. Yan lang. Ay, maganda po mesto. Tignan natin kung maganda itong napwestohan natin dito. Okay, pwede na to. Maganda pwesto. Morning, Don. Ito, dito tayo pwesto siguro. Tapos na tayo mag-ano. Okay. Goods na. Bante lang tayo konti. Okay. Ganda. Tapos ayun na yung ano natin, no. Dito na ako pa pwesto. Okay na yan. Tapos, latag natin yung awning. And, ayan. Ganda ng tubig. Panalo. O, ligo tayo mamaya. Hey, sarap. All goods. Dalawa yung sinasabi ko kanina, di ba? Diyan ako galing. So, doon ako bumaba. Tapos pwede din kayo bumaba dyan. Kaya lang kasi dyan mataas masyado. Kaya mas pinili ko dito kasi hindi ganun katarik. Ito kasi baka mamaya hindi tayo makaahon eh. Mahirapan ako umahon dyan. Alright. Set up tayo. Hello, doggy! Ang Bitbit Bridge ay isang makasaysayang tulay na matatagpuan sa Norsagaray, Bulacan na nagsisilbing pangunahing daan patungo sa Angat Dam. Isa itong steel suspension bridge na itinayo noong panahon ng mga Amerikano at ginamit bilang mahalagang ruta para sa transportasyon ng kagamitan at supply papuntang dam. Bukod sa kahalagahang pang-infrastruktura, kilala rin ang Bitbit Bridge dahil sa kahangahangang tanawin ng kabundukan, ilog at kuluntiang paligid. Dahil dito, naging paboritong puntahan ito ng mga adventurer, biker at content creators. Sa kasalukuyang, simbolo ang Bitbit Bridge ng kasaysayan, tibay at ganda ng kalikasan sa Bulacan. Ay. And syempre, ang sunod ulit ating ilalatag, yung ating lamesa. Siguro dito natin ipapwesto or sa pantay. Yung nakaraan hindi pantay yung lamesa natin, kaya yung ating niluto ay hindi rin pantay. Lakas ng sound ni Kuya. Perfect. Tamang-tama yan sa camping. Siyempre, yung ating lame upuan. Hindi yan pwedeng wala tayong upuan. Sana hindi ako makapiright doon sa lakas ng sounds. Naririnig naman sa audio siguro natin yung sounds. Ngayon ay ilalatag pa natin yung isang lamesa para doon sa paglalagyan natin ng lutuan. Para hindi masyadong makalat itong isa nating lamesa. Maliit lang to, sakto to pang lutuan. Medyo baluktot na rin to. Naupuan siguro to yung nag-camping ako last kasi hindi na siya pantay. Dito natin ilalagay yung ating lutuan. Okay. Kaya lang hindi siya pantay. Lagyan natin ng bato para pamantay. Hindi ko alam kung may butane pa ako dito. Ay. Nako, isa na lang yung butane natin. Sakto to, yung butane natin. At makakapagluto. Dito tayo magkakape, no? Parang mas gusto kong magkape kaya muna ako. Kaya nagdala ako na itong karton. Hindi ko winawala itong karton kasi yung karton na yan, pang balance natin yan dito sa ating lutuan. Magpapakulo muna ako ng tubig para makapagkape. Alam nyo, kinakabahan ako na wala akong dalang mug kasi nga, yung last na nag-camping ako dun sa DRT ay binaba ko lahat ng gamit para mahugasan. Ngayon, pagsilip ko dun sa aking lalagyan, wala yung aking mga gamit. So, tignan natin kung may magagamit tayo. Ay, ganda ng view ko dito.
Tama yung aking hinala. Wala akong dalang mug, kaya ito yung gagamitin ko pang kape. Hugasan ko muna. Hindi ko na ilagay yung mug. Yung mug ni Kuya Gilbert, binaba ko rin kasi lahat eh, hugasan ko. Ibigay sa akin ni Ashken Kennel. Kaya sana hindi malusaw to sa kape. Kakape muna tayo. At nandito na nga lahat ng pinamili ko. Dito na rin tayo magla-lunch. Okay. Ngayon akong binili, Nescafe. Huwag sana malusaw tong baso. Ako, napakainit pa naman. All goods. Sarap dito magkape sa tabi ng ilog. Sarap na itong pandesal na nabili ko dun sa sa kalsada. Time check natin 11:20. Bali magla-lunch tayo siguro mga 1. Lulutuin ko yung yung binili ko. Magsasaing na rin ako. Magsasaing na ako kasi mukhang uulan. At mahirap na pagka inabutan tayo ng ulan dito at baka tumaas yung tubig. Pero this time naman siguro mababa lang ang tubig. Hindi na naman pantay to, kaya kailangan ipantay natin. Set up ko muna tong uling yung pag-iihawan natin. Okay. Baba muna natin ito ng uling. Tapos pababagahin natin gamit yung ating torque. Maganda pang baga tong torque na to. Kasi, baga siya kagad, At sakto, kumukulo na yung ating kanin. Habang nagbabaga na to, ay aasikasuhin na natin yung ang daming tubig ng kanin natin. Bumili nga pala ako ng isda kanina. Ito, huhugasan natin. Ito yung gagawin nating inihaw. Hindi ako nakapagdala ng yung saging, dahon ng saging. Natanggalan ko na ito ng bituka. Iihawin ko lang. Hindi ko na aasinan siguro. Kasi may gagawin ako masarap na luto dito. Ang lulutuin natin nga pala ngayon ay inihaw na may gata. Yan, iihawin ko lang. Hintayin ko muna maluto yung ating iniihaw. Tapos wala nang timpla yan. Bali, titimplahan natin to doon sa isasama natin na gata. And yung kanin naman natin malapit na maluto. Okay. Punas-punasan muna natin yung ating lugar. At madaming lumilipad. Okay, simulan na natin hiwain yung paglalagyan natin ng masusunog ba atin itong inihaw Yung inihaw natin magiging hindi na siya inihaw naging na siya tostado Okay. Ano ba itong dala natin? May dala akong luya. May dala tayong luya. May dala tayong mustasa. May dala tayong siling green, bawang, sibuyas, at isang plastic ng asin kasama ang magic sarap. Kaya may magic sarap tayo. May asin. Okay. Ano pa meron tayo dito? May coco mama tayo. At maggagata nga tayo. Meron tayong siling green at meron tayong itlog na pula. Kalahati lang ilalagay natin na sibuyas.
At uy, naaamoy ko na yung ating iniihaw. Mukhang ano na siya, mukhang maluluto na. Uy, sarap, sunog na sunog na. Sunog na yung ating inihaw. Itong bawang naman, pwedeng kahit na hindi nyo hiwain eh. Depende sa nagluluto. Ako kasi minsan, yung bawang hindi ko na hinihiwa. Binabalatan ko na lang. And then may time din na pagka naggigisa ako, yung bawang hindi ko na binabalatan. Diba, naggigisa ako ng sangag pala, kung nagsasangag ako, minsan hindi ko na binabalatan. Depende pa rin sa inyo ha. Iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng diskarte sa pagluluto. Oh. Hindi rin ako professional sa pagluluto ha. Sadyang ito lang napunta tayo sa ganitong content. Sarap ng ganito, no? Baka magtatanong kayo sa akin kung bakit wala akong kasama, bakit hindi ako nagsasama, or bakit hindi ako nakikihalubilo sa ibang tao. Alam nyo, ang sagot ko dyan, mas tahimik ang buhay pagka solo ka lang o kaya yung partner mo lang yung kasama mo. Yung hindi ka na masyadong open dun sa ibang tao, dun sa mga ginagawa mo. Kasi mas lalong nagiging komplikado pagka nakikigulo ka pa dun sa ibang tao. Kumbaga parang kung aayain mo pa sila sumama sa ganito, tapos basta marirealize nyo na mas masarap pala na mag-isa ka lang. Sa mga ganitong bagay ha, masarap na hindi mo na kailangan maki-join pa kung kani-kanino para lang maging masaya. Kasi ang tunay na kasayahan ay nakikita sa mga bagay na ganito, 'di ba? Solo ka lang, 'yan, mapayapa ang buhay, solo. Wala kang iniintindi na kailangan umuwi ka ng kagad ng ganitong oras kasi nga may kasama ka, 'di ba? Minsan kasi umuwi ako, minsan 3 araw, 4 na araw o kaya lingguhan bago ako umuwi sa bahay. Eh kung may kasama ako, 'di ba? Syempre, parang ipa-priority ko siya kung kailangan niya nang umuwi. Uuwi kagad. Parang si partner, yung partner ko, yun ang sinasama ko, yung partner ko. Yung partner ko naman, sinasama ko siya every Friday lang ng hapon. Tapos Saturday ng hapon, uuwi kami. Ganun lang, kasi nga, may pasok siya ng Monday. And Sunday naman kasi, pumupunta ako ng pet market sa Grotto. And Friday ng umaga, pumupunta ako dun sa pet market ng Bukawi. Di ba? Okay, at hiwain natin ito itabi natin, magagamit pa natin to. Tapos hiwain natin tong luya siguro, konti lang kukunin ko. And alam nyo ba, yung luya tsaka yung lemon ay napakasarap gamitin o inumin. Masarap inumin yun, lalo na pagka meron kayong sipon o kaya inuubo kayo, yun lang laging inumin nyo. Kasi ako, sa bahay, yung partner ko, lagi niya ako pinaglalagaan ng luya na may lemon para kaya malakas ang resistensya ko eh. Hindi ako basta-basta tinatamaan ng sakit. Yung nakaraan lang nagkasakit ako, yung sakit na masakit yung balakang ko kasi nga 'di ba kakabuhat ko ng mga mabibigat, yung nag-camping ako dun sa DRT, sumakit yung balakang ko. Mali kasi yung portion ng pagbubuhat ko kaya yung balakang ko na puwersa, 'di ba? Okay. Tol, kain. Oo. Kunwari lang. Okay. Sunog na yung ating napakasarap. Amoy na amoy ko na yung bango ng tilapia. Tapos ito hiwain natin. Pwede nyo hiwain to ng straight o kaya hiwain nyo ng maliliit. Depende pa rin sa inyo ha. Ako kasi
Yung hiwa ko dito ay minsan pino, minsan hindi. Depende lang. Kung ayaw nyo malasahan yung ano, yung luya, depende sa hiwa ninyo. Ako kasi gusto kong ninunguya ko yung luya. Sarap na sarap ako pag nangunguya ko yung luya eh. Kasi nga 'di ba nakasanayan ko ng ano, kumain ng luya. Ay, kuya, sige sige. Oo. Ano sir? Ano bang meron ka May diyan? salad, pinipig. Nag-iisa ka sir? Oo, isa lang ako. Mas Talagang iisa lang din yung ulam mo ha? Hindi mo dinagdagan ha? Ano pangalan mo kuya? Mark po. Lagi ka dito? Antolin, opo. Ah, dito. Ba't hindi kita napapansin noon? Hindi, madalas ako rito. Ah, hindi ka lang siguro pupunta doon. Maraming vlogger na ano. Pupunta ka dito. Hindi ko siya na-tiyempo kasi Anong pangalan ng weekdays vlog ako. mo? Kuya Odeng. Odeng, Oo, Kuya Odeng. Kuya Odeng. Oo. Sige, ano ko mamaya. Magkano yan? May 25 Yung malaki. Ayan ba yun? Opo. Magkano yan? 30 po yung ganito. Ayan, yan lang. Andito po ako sa Bitbay Trip. Ayan ah. Nakita ko po ang isang vlogger na napakagwapo si Odeng. Nako kuya, salamat. At napakabait po niya. Bigyan kita yung sticker ko kuya. Binilihan po niya ako ng ice cream. Ito. Opo. Okay. Tangkiligin niyo po ang aking Salamat ice cream. dito. Tama-tama to habang nag-iihaw tayo. Okay, sakto to. At salamat kuya. Thank you. Uy, lumigo. Oh, may bago tayong subscriber si Kuya Anthony. Ngayon, okay na ata to. Konti pa. Igilid na natin para hindi masunog. Hindi pa masunog sa lagay na to. Igilid na natin. At sobrang lutong-luto na yan. At luto na rin yung ating kanin. Gagawin natin ay magigisa muna ako ng sibuyas bawang. Kung mag-iihaw sana kayo ng isda na ganito, mas maganda kasi na lalagyan nyo, ibabalot nyo sa foil o kaya ilalagay nyo sa dahon ng saging para hindi masunog lang tulad na ganyan. Kaya ako naman kasi ay hindi na ako nakabili ng foil. Tsaka yung dahon nga ng saging, hindi ko na rin naasikaso. Wala naman kasi ako makukunan. Kaya unahin natin yung bahala na, sibuyas, bawang, luya. Halo-halo na kayo dyan, mag-away na kayo ha. Pa-browning lang natin ng konti. Pagkatapos ay ilagay natin yung luya. Ay, ang bango. Pagkatapos nito, saka natin ilalagay yung Coco Mama. Lahat na siguro natin to, yung Coco Mama, ilagay natin. Okay, pagka medyo brown na, ay lagayan natin yung Coco Mama. Lagayan natin lahat. Yun, napakasarap. Papakuluan na lang natin to, yung malapot na nagmamantika. Tapos ilagay na natin tong siling green at saka yung siling pula. Ito. Okay. At pakuluan na natin. Antayin na natin yung kumulo. And yung ating inihaw, all goods na to. Sarap oh. Yun oh. Nogsong oh. Okay na yan. Hindi naman natin kailangan masyadong lutong-luto to. Kasi nga, ay ihahalo naman natin yan sa gata. Okay oh. Tignan nyo yung lugar natin. Ayan oh. Ayan yung place natin. Sarap ng inihaw oh. Bango. Ganda ng spot dito. Although, ang daming mga bato. Kasi nga, pag tumataas yung tubig, sumasama yan dito sa sa gilid. Kaya kung makikita nyo nga yung lugar dito, ayan oh. Diba? Dinaanan ng tubig kasi tumataas ang tubig dito pagka bumabagyo. Galing yan sa bundok sa taas. Alright. Ganda ng tubig, mamaya baba tayo. Doon nyo. All goods. Astig. Ganda ng setup natin, no? Picturean nga natin, no? Ganda dito. Kahit weekdays, ay may mga tao syempre. Kaya lang, pagka weekend kayo pumunta rito ng Saturday or Sunday, nako, lahat to, napakadami, may mga nagka-car camping. Tsaka marami, puno. Yung pinagkaiba pala nung isa,
Yung kabila kasi parang hindi kayo pwede mag-park ng sasakyan dito sa side ng ilog. Pero itong pinuntahan ko ay pwede kayo mag-car camping, pwede kayo maglagay ng sasakyan. Yung kabila hindi pwede, pero may mga kubo naman doon. Pwede kayo magrenta. Mga tropa. Kaway-kaway sila, oh. Kamusta? At habang inaantay nating maluto itong ating gata, tikman natin itong buko ni Kuya Anthony. Okay, nalusaw na kasi nilapit ko dun sa sa iniihaw eh. Panalo. Sarap. Panalo. Sarap ah. Nauna pang himagas natin bago yung lunch. Eh kung hindi ko kakainin, malulusaw. Ano to? Buko salad. May pasas. May pasas tsaka may keso. Tapos yung tamis niya, sakto para sa mga bata. Hindi ganun katamis. Ano siya? Kumbaga sa mga level, parang yung tamis niya mga level 5, kalahati lang. Out of 10, 5. Hindi siya masyadong matamis. Although ito yung mga gusto ko, hindi yung sobrang tamis. So, palalaputin ko muna yung gata, tapos saka natin ilalagay yung ating inihaw na isda. Palaputin ko lang. Nilagyan ko ng tubig eh, para hindi masyadong puro. Tapos titimplahan ko ng asin. Hindi ko lalagyan ng magic sarap. Gusto ko natural lang. Ano tayo? Tantiameter. Rock salt ata to. Yung isda, hindi ko tinimplahan kasi dito tayo magtitimpla eh. Sakto. Tapos yung sili. Durugin natin yung sili, hatiin natin para yung anghang niya lumabas. Ito yung sili na pula nilagay ko kanina. Eh yun yung hahatiin natin para lumabas yung anghang. Kumbaga parang lumabas yung kulit. Pero yung green hindi. Ilagay na natin tong inihaw. Kayo saktong-sakto. Yun. Tapos isama natin tong mustasa. Dapat petsa yung ilalagay ko eh, kaya lang mas gusto ko yung mustasa para siyang matawag doon. Basta yun. Pakuluan lang natin. Takpan natin para umapaw. Pakuluan lang natin tapos goods na yan. Grabe yung amoy ng mustasa, talagang adik na adik ako dito eh. So, yun, para masarap. Nako, excited na ako maluto itong ating inimbentong inihaw na isda na ginataan. Okay. Yan, at luto na ang ating isda. Ito yung ating kanin, no? Tapos, wow! Itong bigas pala na to ay galing kay Kuya Khalid. So, siyempre kukuha lang tayo ng sakto. At, ito na yung ating isda. Magkakamay tayo kasi sobrang sarap na ito. Wow! Kalahati lang muna siguro. Yun tuyong-tuyo yung ating gata Wow. Wow. Ayan. Ating lutong isda. Ito ay inihaw na isda na may gata. Alright. Kain tayo. Kain kuya. Salamat ka Anthony. Nauna yung himagas ko bago yung kanin. Grabe. Sarap.
Ay, panalo. Astig itong luto na to ah. Panalo. Although, malalasahan nyo din yung pakla o yung pait ng pagkakaihaw. Pero pagdating naman dun sa tawag ito, sa gata na, lumaklas na yung ating tin. Wait lang, takpan natin kasi yung langaw. Kumakla yung ating tin. Hindi yata nahikuran. Kumakla. Yan. Bakit kumakla pa? Dapat to ano eh. Yes nga natin muna. Kumakla yung point natin. Yun, okay. Alright, okay. Balik tayo sa pagkain. Ay. Kalaban mo lang dito yung langaw. Pero hindi naman ganun karaming langaw. Sarap. Ang sarap talaga ng mustasa sa gata. Gusto ko hanghang. Alam niyo ba mga kadenggalista? Hindi ako mahilig magluto. Alam ng partner ko yan. Kung magluto man ako sa bahay, 3 menu lang. Una, pinaka-master ko. Pagpiprito ng itlog. Yan na, mahilig ko magprito tsaka maglaga ng itlog. Tapos sumunod, adobong pinatamis na tuyo. Yung nagkahalo, yung naglalaban yung anghang, tamis, tsaka alat. Tapos yung isa, sinigang na malapot. So sa next na biyahe natin, magluto tayo ng sinigang na malapot. Normally kasi yung mga sinigang na nabibili sa karinderya or yung mga normal na niluluto ng parents natin, yung sinigang na province style, yung hindi siya malapot, yung natural na sinigang lang, di ba? Doon, sarap nun, ha? Ito nga pala, no? Sa mga kadenggalista natin o sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ni Kuya Oting, maraming salamat sa pagbisita ninyo sa channel ko. At kung susubukan nyo lutuin to, yung inihaw na isda tapos ginataan, mas maganda siguro kung ibabalot nyo sa foil para hindi nyo malasahan yung pakla ng pagkakaihaw. Yung sunog yung sinasabi ko, di ba pag nasunog na, yan o, yung part ng mga sunog, medyo may paklayan eh. Ibalot nyo sa foil o kaya sa saging. Lagyan nyo ng saging para mas masarap. Although masarap naman ito pagkakaluto mo, ha. Sabi nakakabitin, kuha pa tayo ng kanin. Although ako lang naman kakain nito eh. Hanggang hapon pa naman ako dito. Pero gamitin natin yung sandok. Grabe, ang sarap. Alright. Ay, ano ba talaga? Alito na ako. Mauubos ko ata itong 2 takal ng bigas.
Kakaiba tayo ng panlasa. Yung iba, alam ko sasabihin nyo sa comment section, dapat petsa yung nilagay ko. Pero kasi yung panlasa ko, iba. Mas gusto ko yung mustasa kasi pagka mustasa yung ang kinakagat ko, diba? Yung mustasa may pait. Ayun yung gusto ko yun. Para siyang may konting pait. Sana magustuhan ninyo. Subukan nyo rin. Subukan nyo rin to. Sama. Parang ang gastos ko lang. Kasi isang isda lang eh. Parang 170, 80, 200. Ang sarap kumain sa tabi ng ilog. Summer feels eh. Yung itlog ng maalat, ilalagay ko yan sa kabigya, pang lasa, sa ihaw. Ganda kasi pang pares talaga yung maalat. Ito, dapat dun sa inihaw ko kanina. Kaya lang, hindi naman ako bumili ng kamatis eh. Kaya, sabi ko, ang gagawin ko na lang ay ihahalo ko na lang sa gata itong isda. Pakita ko muna sa inyo yung lugar at marami ditong yan tingnan natin ito sa unahan. Ito yung entrance ng Bitbit River Bank. Okay. Kung mayroon kayo dala sasakyan, ang bicycle 20 pesos, motorcycle 30, tricycle 50, car or SUV 100, jeep L300 and van 150, bus and truck 200. Without vehicle 20 pesos per person. Shelter, cottage, 400, 500, 700, may 1.5 yung room pang family. Tapos may videoke, pwede kayo magrenta, 1,500. Overnight stay, start at 6 p.m. to 8 a.m. per person, 150. Okay, kung gusto niyo ng reservation, ay message niyo lang si Pat Gonzales or si Raymark Gonzales. And syempre, sabihin niyo kung napanood niyo rito sa channel ni Kuya Odeng, ay mention nyo lang sa kanila. And meron din ditong CR sa taas. Bawal pumitas o kumuha ng dahon ng saging. May CR. Ito. Tingnan natin. Bihis 5 pesos, 10 pesos yung dumi at ligo 20. So siguro next time ay mag-overnight tayo dito. At yung CR may bantay. Ayan may manok. Ano to? Black Astrolop tsaka Tagalog. Black Astrolop, tapos may bibe. Okay, ito yung CR. Ayan. Okay. Ikot ko muna kayo dito sa lugar para syempre alam ko naman na yung iba ay hindi pa nakakapunta rito at yung iba naman ay nakarating na rito ng maraming beses. Syempre ililibot ko lang kayo dito sa lugar. Okay. Ito siguro yung tagpa 500. Dito ang entrance fee. Okay. Yan. Ito may mga nakatent na. Hello. Hi ate. Magkano yung ganito? Arom na pala yun. 400 to. Ayan. Maganda pumunta ngayon, January, kasi maganda yung tubig. Tsaka ang lakas ng alon, Pag doon kayo, maganda area doon. Ikot tayo. Ayan. May mga bilihan din dito may mga tindahan. May tindahan doon, tsaka may tindahan din doon sa entrance. Kaya kung meron kayong mga nakalimutang bilhin, ay pwede nyo naman bilhin dito. Kaya lang siguro, siyempre, yung price naman nun ay iba na. Yan lakas ng alon. Parang nakakatakot tumawid. Kanina, yung pumunta ako, hindi ganun kalakas yung alon Yung agos, hindi ganun kalakas. Ngayon, napakalakas na. So, mahirap ang tumawid dyan kasi pagka nagkamali ka dyan at sigurado madulas yan.
Uy, nakakatawa naman, no? Wow, sarap. Lalo. Ba tayo dito? Lipat tayo. Hindi tayo makakatawid dun sa kabila. Malakas yung alon. Okay. Good vibes lang tayo dito. Ang ganda ng agos ng tubig, no? Maraming mga nagpunta rito, families, mga magbabarkada, yan, magtotropa. Relax lang, no? Good vibes lang. Ang sarap, no, idikit yung sarili mo dun sa, nature. Kasi, alam mo yung pakiramdam na naririnig mo yung huni ng mga ibon. Tapos, yung huni lang ng kalikasan. Tunog ng tubig. Tapos magkakape ka, no? Yung mga ganitong klase ng nature, pagka weekends talaga, ang dami nagpupunta dito. Nagpupunta lang ako sa mga ganitong spot pag weekdays. Kasi pagka weekend, baka wala tayong maparadahang maayos. Kasi puno ng tao. And then, siguro sa susunod, tatry natin mag-overnight dito. Para ma-feel ko naman yung pagsikat ng araw, tapos maliligo tayo dyan. Siguro ngayon hindi ako maliligo sa ilog. May dala akong damit pero wala ako sa mood para maligo. Mas gusto ko yung pinapanood ko lang yung mga naliligo. No? Dami. Enjoy sila eh. Yung grupo doon, yung kanina, family yun. Iba't ibang sigurong magkakapitbahay siguro yun. Tapos, dito sa tapat ko, mga magtotropa. Ayan, no? Tapos dun may tinatalonan doon sa dulo, yung malaking bato. Jumping area yun eh, kumbaga may mga nagda-dive doon. Pero ngayon, sinarado na. Tapos, yung paligid ng bato na yun, dati, nakakita ako ng malaking isda doon. Tapos may pagong na kulay itim. Pero kakaiba siyang pagong eh. Parang, alam mo yung mas mahaba pa dun sa ordinary na leeg ng pagong. Yun. Nakita ko dati doon. Ayan na, umaambon na. At may mga nagdadatingan pa rito, mga magtatropa. Mga nakamotor, ayan ha. Balance yung sounds dito kasi may sounds dun sa kabilang side, may sounds dito sa kabilang side. Balance lang. Ayos eh, may mga tropa nagdadatingan. Good vibes lang eh, no? Syempre, ito yung setup natin, si Linog. Yan. Nagpapasalamat pala ako sa Hornitex Philippines para dun sa ating ceiling, sidings, tsaka yung flooring. Hindi pa ako gumagawa ng video ng Hornitex Philippines at hindi ko pa nga namin message si Sir Jesse regarding doon. Siguro pag may mga post na lang ako, tsaka ko isasama yung kanilang product. Ganun na lang muna gagawin natin. Minsan, hindi mo kailangan magmadali. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo. Huminga ka lang, tumingin sa paligid, pakinggan ang katahimikan. Dahil ang buhay, hindi palaging karera. May mga araw na sapat na ang simpleng saya, mainit na kape, mahinang hangin, at tahimik na isip. Kung may problema man, hindi lahat kailangang isipin ngayon. Hayaan mo munang lumipas. Hayaan mong gumaang ang pakiramdam. Dahil sa dulo ng lahat ng pagod, may pahinga ring naghihintay. Kaya, dahan-dahan lang. Relax, no worries, iyan ang buhay. Ito, lapitan natin yung mga taga-Muson. Pre, sama ko kayo sa video ko Oo. Ba't nandiyan kayo sa gilid? Ligo kami. Mahal cottage. Sino ba yung shoutout natin? At kay Carlo umuwi kasi may trabaho. Nakakasira. Sa taas, umuwi pa. Nakakasira ng barkada yun no? Pag uuwi. Hindi, nasiraan din. Tumabog motor niya. Sabayaw ko pa naman. Iniwan namin sa shop. Para matuloy lang kami dito. At least natuloy, di ba? Ang ganda po yung biglaan
Oo nga eh. Wala nga kahit anong dala. May dalawa pa kami, kumuha ng kanin sa taas. Oh, ito mga taga Muson sila eh. Maganda doon sa Muson. Ano, mga loyal sa Muson. Okay, Jerome daw. Ganda daw babaero. Wala kayong pasok sa eskwela? Besting guys dito sa Garay? Sa Garay ba yun? Yung malaki? Sa may road ba daw? Di ba may malaki doon papunta rito? Yun ba yun? Oo, yung violet. Oo. Yung sa kaliwa. Oo, yung malaki. Sige tol, thank you. Ingat kayo ah. Oo. At dito nga ibinigay ko sa kanila yung mga sobra kong pagkain tulad ng kanin at yung kalahati ng isda na niluto ko. Solve? Tagpo. Naka-open yan yan. Oo. Shoutout kay Jerome dyan. Babaero ka. Ay, shoutout sa mga klase ko. Paalam ko trabaho. Ito trabaho, paalam ko. Kakay. Mas makikita kayo dito, no? Pwede naman umabsent eh, basta may papasok pa rin. Okay, sige, lagay mo lang dyan. Thank you, ah. Kaya salamat niya. Ay, ingat kayo, ah. Ito ang Bitbit Bridge at ang Bitbit River. Isang paalala na minsan, kailangan lang nating tumawid para muling maramdaman ang katahimikan ng buhay.